We are on our series sa bulan sa August, Faith Across Generations. So for 5 Sundays, we will tackle, magpalibot ang ato ang mga tema sa ato ang overall theme, Faith Across Generations. That it is our prayer na kung kinsa man tong nauna kanato, na hantod karon naa pa kita diri karon, gamiton pod usab kita sa Dios na mahimo na atong ikabilin ang pagtuo, ang atong pagsimba, paghimaya sa ato ang buhi nga Dios sa mga musunod pa nga henerasyon. Dili nato tugutan na hantod kanato na lang ang ato ang pagsimba, ang ato ang pagtuo, kundi able kita na mapasa kini pinaagi sa grasya o paggamit sa Dios sa matag usa kanato. And this morning, magpadayon kita, maghimo kita sa pagsugod sa ato ang sermon series. Sa usa ka recent study sa Lifeway Research, though it is a US-based na research, kaya wala ko nakita na sa ato sa Pilipinas, na usa ka kanamo yun ta na mabalaka gyud ta na kamatuoran na bag-o ra gyud ni gawas. Ang title sa iyahang article sa Lifeway Research, I don't know kung mabasa ninyo, The next generation is living the faith earlier than you realize. According sa research, daghan na mga kabataan, lalo na tong nagtubo sa panimalay sa mga Christian homes, are living the faith much earlier than we think. As early as 13 or 14 years old, dili ning kung mahuman na sila college, malayo na sila sa tua, wala na sila sa tuang puder, mauna nang muingitan na hinay-hinay na wala na sila sa ilahang pagtuo, kundili kini na mga kabataan, they are still under our care. Buot pasabot mga kaigsuunan, kauban nato nagakaon. Kauban nato nagapuyo sa usa ka panimalay, and most of all kauban nato nagaadto diri sa simbahan. Unsa iyahang giingon dira, the next generation is often living the faith while under the supervision of parents. Unsa daw? Who believe they're passing on their religious values. Ug unsa pay heartbreaking part nini mga igsuon, nagakahitabo kini quietly. Meaning to say, walay loud rebellion, walay dramatic renouncement of faith na musulti, di na ako magsimba, di na ako mutuo sa imong Ginoo. Wala na sila gawelga. Kana lang mga kabataan na naalang dira, naghilom-hilom, nagunit sa ilahang mga cellphone, nakaglue ang ilang mga mata. Ang tawag karon glue, nakaglue ang ilang mga mata sa screen, scrolling for hours. On the outside, feeling na to okay ra na sila, kay kauban manamo. But on the inside, ang ilang mga beliefs are slowly being reshaped, not by Scripture, not by us, parents, but by what? By whom? By the influencers, by the algorithms of the social media, by the cultural voices that slowly replace the truth with confusion. Binatog okay ra, pero di ay. Og nag-reveal pa kini mga kaigsuunan og mas lalong pa na problema. Unsa man kini? Nadagahan kaning mga kabataan, the faith that they grew up, musulti tagikan gamay hantud sa ilang pangidaron na nag-13, 14 sila, wala di ay kini nangugat. Meaning it never took root ang ilahang pagtuo. Parents thought na kung ilang dalon diri makadungog og Bible stories, mag-attend og Sunday school, okay na, bisag dili nako i-follow up sa balay. Though we never neglect the working power of the Holy Spirit, but meron gyapon na kung asa na ay impact ang atuang paghimo, pagpahinumdum, pagtabang kanila sa ilang paglakaw, sa ilang pagsimba o pagpangalagad sa Ginoo. O kung sa conclusion sa author, ingon siya,
if we wait until college or adulthood, or sa ato ang konteksto karon, hantod masabtan nila, dapat makasabot na sila before nako sharean sa pulong sa Ginoo. To disciple them deeply, it might be too late. That's the alarming na nagakahitabo kanato karon mga kaigsuunan. And we don't want that to happen to each one of us. Na dili moabot sa punto sa ato ang kinabuhi, nakita na himong matinumanon sa atong pag-alagad sa Ginoo, pero ang atong mga apo muingon na lang, kinsa man na siya? Asa day mo gasimba kaniadto? Paunsa man day magampo? Unsa man ang Bible? I pray na dili kini maputol kanato. That's why this message this morning talks about the faith that lasts across generations. Faith that lasts across generations. If you have your Bibles with you, kindly open it in Psalm 71 verses 17 to 18. No, napo diri sa ato ang screen, ako kining pagabasahon in English Standard Version. Ingon ang pulong sa Dios, O God, from my youth you have taught me, and I still proclaim your wondrous deeds. So even to old age and gray hairs, O God, do not forsake me until I proclaim your might to another generation, your power to all those to come. Mga igsoon, kaning Salmo 71 is very unique na kung imong balikan ang original manuscript niini, wa ni title. Unlike sa itong mga Biblia, karon kung imong tanaw, na mga title no, sa taas. Also, wala po sulat na kung kinsay author niini. But many scholars says that it was David. Tungod paunsa niya giresemble ang style sa pagsulat niini ug ang mga lingwahe na gigamit. So gisulti nila na si David kini. Na kung asa gisulat niya kini sa iyahang katigulang muna in his old age. Yan naman. Kung imong basahon ang verse 9, nagsulti dira, do not cast me off in the time of old age. Makita nato diri nagisulat niya kini lifetimes worth of memories tungod sa pagkamaayo sa Dios, paunsa siya gitabangan sa Ginoo, paunsa siya naghihimong balaan sa atuang buhi nga Dios. Kaning psalmist naka-experience po siya mga pagsulay. Naka-experience po siya mga kalisod. But most of all, na-experience niya ang pagkamatinumanon sa Diyos ug ang iyang mga promesa over and over again. That is why in verses 17 to 18, nagpakita kinig deep desire niya na dili mabaliwala ang iyapang mga final years na kung aton tang isipon pag magmedyo nagtigulang na kita, muingon na kita magpahulay nako. But for him, he don't want to waste his final years, but instead, unsay ang tinguha, to pass on the knowledge of God to the next generation. Gamita pa ko Ginoo na akong maproklamar ang imong mga pulong sa mga musunod pa nga henerasyon. Sa ato ang kalibutan karon na kung asa daghan kanato naga-chase og relevance, success, and even impact sa kinabuhi, kini nga psalm nag-remind kanato that the lasting impact is found in generational faithfulness. Kung makitaan sa banay sa tuang pamilya na nagpabilin kitang matinumanon sa Dios. This is the heart of legacy. Ang pagtuo nga tinudaanay dira kang Kristo. So personal, rooted, na naga-naturally, naga-flow lamang kini from one generation to next. And here's the entire message kanato karong kabuntaga. That a lifelong walk with God must lead to a legacy that impacts the next generation. Buot pasabot mga kaigsuunan, ang atong intero nga kinabuhi, kung gikinabuhi nato kini na matinumanon kita sa Dios, it will never end with us. It will never end with us.
ang atong kinabuhi na atong gitugyan sa Dios, it would inspire others. It would influence other people. It would guide the next generation. Sa ato man ang mga kabataan, sa ato man ang mga disciples karon, sa mga bata pa sa ilang mga pagtuo, mahimo nato kana pinaagi sa tabang o grasya sa Ginoo. Nganuman, ang tinudaanay na pagtuo, true faith doesn't just survive, it multiplies. Dili lang na kung asa ato aning dapat dili lang kita. Alagaan nato ni yes, that's true. Tama na siya. Alagaan nato itong pagtuo. Pero kinahanglan dili lang na bounded kanimo. It must go and go. No? It must multiply from one generation to next generation. Church, may Tagum Alliance Gospel Church family. If we want to see faith that will last beyond our generation, we need more than programs. Mas labaw pa sa mga programa ang ato ang kinahanglan. Kinahanglan nato og personal investment, intentional discipleship, and a deep burden for the souls of the next generation. Unsaon man nato nang nindot nato nga building na ihatag sa tuwa sa Ginoo by God's grace, no? Kung wa naman po'y musimba. Kung wa naman po'y kabalo mo ukab sa iyang Biblia mo ampo. Kung wala naman po'y kabalo mo evangelize mo tudlo sa mga pulong o promesa sa Ginoo. We need to invest, we need to be intentional, we need to have a deep burden for the souls para sa atong sunod nga henerasyon. Ang pangutana karon mga kaigsuunan, unsa man na klase nga pagtuo? What kind of faith leaves a lasting legacy from one generation to the next? Una, a faith that is rooted in lifelong relationship with God. Ang pagtuo na kung asa, it is really rooted sa ato ang personal nga relasyon dira sa ato ang buhi nga Ginoo. Verse 17a, unsay gisulti sa verse 17a, iyon ang pulong sa Ginoo, O God, from my youth, you have taught me. Ginoo, gikan pa sa akong pagkabatan-on, gitudluan mo na ako. Kani nga verse, it captures the heart of faith na nagalahutay. A faith that endures. Nga naman, dili lamang kini momentarily. Dili lamang kini gisulti niya out of emotion. But, nagpakita kini na bersikulo that it is really anchored in an ongoing personal relationship with God. Meaning to say, si David, samtang ginasulti niya kini, he's really have been rooted sa iyang relasyon, maanindot ang iyang relasyon dira sa Ginoo. His personal relationship with God. Ganuman, ang salmista, wala siya nagsulti, from my youth, I have learned about you. Wala siya nagsulti, I have learned about you. But rather, naging siya, you have taught me. Gitudluan mo ako. It shows us that this is not just an academic learning. Ang usulti tag academic learning, though na may quotation na nag-ingon, the race for excellence has no finish line. Pero sa atong academic journey, namang katapusan. Kinder, elementary, high school, no? Senior high, junior high, senior high, college, masteral, sa ilas, doctorate, no? Ingana ato ang agihan. No? Tapos di pa kagyapon makano, no? Lisod gyapon, no? Bisag pila na katuig. Dili lamang ni academic learning, but it is a relational discipleship. Pagsulti ni King David niini, nganuman, the word taught in the original Hebrew word, kung imo nang basahon, that means limadta. No? If you read the Hebrew, that is from right to left. No? Limadta. Means, unsa daw meaning niini? You caused me to learn, or you have repeatedly instructed me. Meaning to say, mga kaigsuunan, dili lang siya one-time event. Mauni imong himuon, ha?
humana. Pero siyang giingon sa psalmist, you have taught me. Meaning to say, continuous ang iyahang learning process. Padayon na ginatudluan siya sa atuang buhi. Nga Diyos, nag-reflect lamang kini that there is what? An intimate, a lifelong mentoring between sa Ginoo o kay David. Why? If you are not deeply related with that person, dili gina magpadayon ang inyong conversation, maybe passing lang inyong isgutan. Pero kung naa kay manindot na ang imuhang relasyon dira kaniya, they will continue. Same with us, with our children, mga kabataan. Ato ang mama, ato ang papa. That's the relationship, very close na anytime, pwede ta muduol. Pwede sila mubadlong, mutudlo usab, kanato. This reminds us, mga kaigsuunan, na ang tinud-anay na pagtuo is not just believing about the existence of God. Na kung pangutan-untakin sa man si Jesus, basta alliance mo tubag yung nag-Savior, Sanctifier, Healer, Coming King. Isan pag nakapiyong, memorize na to na. But it's not all about that, but it's all about knowing Him, listening to Him, being formed by Him over a lifetime. Mao na nga to ang series last month, Sanctification. Ug maangko nato kana if we are always been sensitive sa pagpamuhat sa balang espiritu kanato, ang pagahimuon sa Ginoo nakabag-uhan sa matag usa kanato. Igsuon diri sa kalibutan na ang values nagabag-o na. That we need to have quick decisions. Every time na pangutan-on ta, dapat na yung kay tubag. But somehow, naapoy mga shallow commitments. Kita tag alas 9, moabot alas 10. Wagya po nato na nabag-o. Nang dito sa IGSL, ingnan mi sa mong Amerikano na professor, let's meet Filipino time. Muingon na siya, ana, sa mo kay mga late man. Unalay mga tapok-tapok. Kani nga bersikulo, nagatawag ka nato na kinahanglan jud kita rooted dira sa atuang buhi nga Dios. Paglakaw nato uban kaniya every time sa atuang kinabuhi, I believe sa pamaagi siyang paglihok sa matag usa kanato, we will be nurtured ug mahimo kita kung unsa man ang Dios, ang tinguha sa Dios sa matag usa kanato. Igsuon, kumusta man? Kumusta man ang atong relasyon sa Ginoo? Nagahimo pa ba na atong ginakultivate ang atong espirituhanong bahin sa atong kinabuhi, sa iyang mga pulong, sa mga pag-ampo, sa pagdayig, o pag-obey sa iyang mga pulong? My dear young people, mga kabataan, here's my challenge for all of us. Gi-appeal good, no? Mga kabataan ba? Appeal good ko, anak, no? Start walking with God right now. Ayaw hulata ng imong kinabuhi, moabot pa sa kalisod, or moingon kag, di pa man ko ready, uy. Ang psalmist, ang iyang pagtuo was formed early. O gisustain siya, pinaagi sa mga pagsulay, sa mga kalisod sa kinabuhi. Ang akong pag-ampo, let us build spiritual disciplines early. Kumusta man ang atong pagbasa sa pulong sa Ginoo? Kumusta man ang atuang prayer life? Kumusta man ang atuang pagsunod sa kabubuton sa Dios kanato? Hinumdumi, you are not too young to know God deeply. Wala may gisulti. Pulong sa Ginoo na 12 na nato, tudluan ang atong mga anak, wala man. No? We can start by modeling Christ to them. Sa mga adults, akong pag-ampo, let us keep growing. Spiritual maturity does not come automatically with age. It comes through intentional learning and obedience. Siguro imong una-una karon murag gatigulang naman ko pastor. Pero wala nagaundang ang atuang pagtuon sa pulong sa Ginoo.
Wala nagaundang ang atong ministry paggiya, especially sa sunod nga henerasyon. Daghan patag mailhan, daghan pag ipakita, ipaabot ang Ginoo kanato. Ayaw lag settle sa imuhang mga past experiences. Seek fresh encounters with God. Ngan gani sa kanta, they are new every morning. No? Great is thy faithfulness. To our ministry leaders, parents, even us pastors, kanina mga bersikulo is also a charge na mahimo usab kaming responsible sa spiritual formation sa mga tao na kung asa amo usab na ginagiyahan. Atong tandaan that teaching the next generation is not just about passing down moral behavior or mga religious practices, but let us continue to introduce all the people sa atuang buhi nga Dios. Avoid shallow Christianity. Pinagi sa grasya sa Ginoo, tudluan nato sila kung unsay gusto sa Dios, unsay mga promesa niya, unsay unod sa iyang mga pulong with clarity and consistency. Friends, ang atong mga panimalay, our home, not just the church, should be the primary place of our spiritual training. Mo nang gisulti ni Moses sa Deuteronomy 6:6-7, these commandments are to be upon your hearts. Kung sa sumpay niya ni Ana, impress them on your children. Makitaan pud nato usab kini kung giunsa gimold si Pastor Timothy, no? Si Timothy. Gitawag siya na young protege, no, ni Paul. Na in 2 Timothy 1:5, gi-acknowledge ni Apostol Pablo ang iyang sincero nga pagtuo nga iyang kinabuhi pinaagi kinsa man. Pinaagi sa iyang lola na si Lois ug sa iyang mother na si Eunice, na napasa dira kaniya na iyang nahimo, na iyang gisulob, gikasing-kasing hantod na siya nagmature sa iyang pagtuo. Mo nang later sa letter ni Apostol Pablo kang Timothy in verses 14-15 of 2 Timothy 3, niingon siya, "But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you have learned it and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings." Maybe some of us here, or maybe many of us here, bunga kita kay naay mga tao na nagtabang kanato, naggiya kanato, naghatag og time para kita tabangan sa atuang spiritual journey. I pray na kung unsay gihimo kanato, himuon usab nato kana. Sugod ta sa atuang pamilya. Kumusta man, igsuon. Maybe right now you are thinking, sa una, Pastor, wala man gyud akong mama magpapa. Ayaw na to una-una. The good news is that naa ka diri karon. Naa na ang pagtuo na gihatag sa Dios kanimo. May it be na kini magsugod kanimo and it will pass on sa mga musunod nga henerasyon. Just like sa unsay nahitabo kang Timothy. Brothers and sisters in the Lord, a faith that lasts across generations begins with a life rooted early and deeply in God's truth and presence. Kung gusto kita ng atong pagtuo moabot sa mga sunod na henerasyon, it must start with us na naa kita'y maanindot nga relasyon sa atuang buhi nga Ginoo. Secondly, a faith that is lived out through testimony. We have been rooted sa atuang relasyon sa Ginoo. It will always come out, no? Ato gikinang ikinabuhi, and it will be lived out, pinaagi sa ato ang testimony sa gihimo sa Dios sa matag usa kanato. Unsay giingon sa psalmist in verse 17b, paghuman niyag
Sulti, O God, from my youth, you have taught me, unsay gisumpay, dayon niya, and I still proclaim your wondrous deeds. After gi-recall niya ang mga instructions sa Ginoo gikan kaniadto, ang psalmist nagdeklarar, I proclaim your wondrous deeds. Kining phrase na I still proclaim is very powerful. Nga naman, nagpakita kini da ang pagtuo ni David, kining psalmist, is not passive or private. Wala lang kini nagpabilin kaniya, kundi unsa ni, it is in active vocal. And he made it publicly. Kung atong balikan usab, no, in the original text niini, the verb sapar, to recount, declare, narrate in detail, mo nang buot pasabot ni ana. Na kung asa nagpakita kini mga kaigsuunan kanato, na ang lasting faith is not only learned. Dili lamang nato kini matun-an, but it is also shared. Gina-share pud nato kini sa uban. Nganuman, kining psalmist na personally na eksperyensyahan niya ang pagkamaayo sa Dios. Nakita niya kung unsa kagamhanan gitabangan siya sa Ginoo. But it never stopped there. Iya pagyud gipadayon na giproclaim kung unsa pay kaya himuon sa Dios. Mo na kung imong basahon continuously ang pulong sa Ginoo, it will always talk about kung paunsa kita giluwas sa Ginoo. Giunsa kita gi-deliver sa Ginoo. Giunsa sa Dios gi-provide ang ilang mga panginahanglanon. Giunsa kita gitabangan o gihatagag hustisya sa atuang buhi nga Dios. In other words, mga kaigsuunan, if we have truly been rooted, kung naagyo tayo maanindot nga relasyon sa Ginoo, ang bunga ni ana, ang atuang pagkinabuhi niini, mga pulong man na mugawas sa atuang mga mga actions sa atuang paghimuon. Few months ago, remember, gi-share kini ni Pastor Sedi, faith in action. No? Mubunga gyud kini kanunay og pamaagi usab sa atuang testimony. Usa sa mga main vehicles na paggagamiton sa Dios to strengthen ang atong komunidad and to inspire the next generation. How would our children know that God is good? Siyempre sa atuang pag-share, pagtudlo kanila. In Psalm 145:4 nagsulti kini, one generation shall commend your works to another and shall declare your mighty acts. I love one of the author, nagsulti siya, faith is contagious when it is spoken and celebrated. Makatakod ning pagtuo kung ato kining gina-share sa uban. Mga kaigsuunan, nag-imply kini sa usa ka kamatuoran na ang health sa atuang pagtuo diri sa community is tied up sa atuang pagsangyaw, pagsulti sa pagkamaayo sa Dios kanato. Nganuman, a silent faith is a dying faith. As community of believers, dili lamang na atong madunggan, maeksperiensyahan ang pagkamaayo sa Dios, pero mahimo kitang living witnesses sa gahom sa Ginoo. Og mahimo na ang atong pagtuo, it will thrive from one generation to the next. Paunsa nato kana himuon? Una, share your God stories. Naman siguro tay tagsa-tagsa ng mga testimony kung unsa ka maayo ang Ginoo kanato. Amen ba? Unsay gibuhat sa Dios sa matag usa kanato. Your experiences with God are not just your personal blessings. They are your spiritual deposits meant to be invested in others.
Whether katong panahon nagiayo ka sa Dios, katong panahon nagigiyahan ka sa Ginoo, gilig-on kaniya, gitabangan kaniya sa imong mga kalisod, that will be your testimony and you need to share that one. Munang every time na mo duol ka nato, muingon pare, brad, nagig ko'y problema, ayok sumpahi dayo ako pod. Isulti kung unsa ka maayo ang Ginoo. Tinuod man natay problema pero gitabangan ta sa Dios. Mo share dayon ta sa ato mga kaagi giun sa kita gitabangan sa ato ang buhi nga Dios. Dili ta kinahanglag dako or muyong gitag microphone para isulti sa tanan. Sa atong panimalay, samtang kita nagakaon sa atong mga trabaho. Kung asa man kita na involved, kaya nato i-share ang ato ang mga testimony. Secondly, model faith that is real. Young people today are not looking for perfection. They are looking for authenticity. Authentic ba ang atuang pagtuo? Mo na mga problema sa mga ginikanan. I remember when I was still in Pulomolok, giinan ko sa ginikanan, Pastor, kugihan man day akong anak. No? Kugihan man day akong nasimbahan. Pag-abot sa balay, di man masugo. Nakasulti man, pagpangutan na siyang people, ingana man po ako ang papa, Pastor, nabalik day, na back to you man di ay, no? Kumusta man igsoon? Ginatanaw ba yata sa tuang mga anak? Kasi maparehas ta sa isa ka pastor na nagwali. Pero niyang hatag sa sermon na ay usa ka babae nagsigingon, ayaw magtuwa na. Balik-balik siya yun, ayaw magtuwa na. Pangutana sa mga tao, kinsa dayto siya? Pagtanaw na, uy, ayada yung asawa. Let's model our faith that's real. Let them see our faith in action. Ipakita nato, di nato taguan kung mag-ampo ta. Ipakita nato sa tumakabataan. Paunsa nato atubangon ang mga problema. Paunsa kita makapadayon magdayeg sa Ginoo in spite sa mga pagsulay na nakaabot kanato. Talk about your struggles and how God meets you during those times. Thirdly, break the culture of silence. Sadly, mga kaigsuunan, daghan ng mga panimalay, even churches, talagsa na lang maghisgot sa pagkamaayo sa Ginoo. Baguho nato na. Make testimony sharing part sa ato ang mga discipleship group. Mo nang ayaw na to putulon kung magpasalamat ta. O tama na. Taasa na, uy. Ayaw na, sige lang. Okay ra na. Kaya that's part of his testimony sharing. O sa pagkamay, kung gihurot niyang usa ka oras, bahala na mo, unsaon niyo na, no? Pero parte na kung unsay pagpamuhat sa Ginoo kaniya. Let's make it a normal part. Kay ngano man, kung atong ginadeclare ang pagkamaayo sa Ginoo sa tuang kinabuhi, through that, ato nang ginadisciple ang uban. No? Mahimo na po usab kana na pamaagi. In Mark 5, kung ato ang tandaan kung asa giayo ni Jesus ang kaning na demon possessed, afterward, nihangyo siya kay Jesus na musunod kaniya, unsay giingon ni Jesus? In Mark 5:19, go home to your friends, pauli didto. Og sulti sila kung unsay gihimo sa Dios kanimo and how He has mercy. Paunsa ang iyang kaluoy o gugma imuhang naangkon. And what had happened? Kato nga tawo became the first evangelist in Decapolis. Simply sharing kung unsay gihimo sa Dios kaniya. Igsuon, dili man siguro ta preacher, no? Dili man siguro ta parehas, siguro sa mga pastors who are preaching, our elders, our leaders. You may not be a preacher, but your story, take note of this, your story might be the sermon someone else needs. Kasi kanang imong story, mo na makatabang sa uban. A faith that lasts across generations must be what?
must be spoken, shared, and seen. And it becomes real to others when it's lived out in our testimony. Lastly, a faith that is passed on with purpose and urgency. Unsa tong una? Kinahanglan maging rooted kita in our lifelong relationship with God. The moment that we have been rooted, maayo atong relasyon sa Ginoo, it will always live out. Ma-share nato kini, mapakita nato kini sa atong pamilya, sa mga tao na kapalibot kanato. And the challenge is here. Diri na ang action point nato. We must pass it on with purpose na ay katuyuan. At the same time, urgent, kinahanglan, karon dayon mismo. Unsay giingon in verse 18? So even to old age and gray hairs, O God, do not forsake me until I proclaim your might to another generation, your power to all those who come. Ang psalmist nag-express sa iyang greatest burden. Yung greatest burden, not to live comfortably in the old age, but to finish his spiritual mission. Mo nang makita nato diri, mabasahan nato diri ang iyang paghangyo sa Ginoo. Siyang gingon, do not forsake me until I proclaim your might to the next generation. Kung atong sumahon, this is a prayer na naay tumong at the same time with urgency. Ang psalmist is not concerned with leaving behind ang mga wealth or reputation niya. Ang iyang kasing-kasing nakafix ra gyud sa usa ka goal, to pass on the knowledge and awe of God to those who will live after Him. Napod ba kita nga anak? Nanaa sa itong mga kasing-kasing, unsa may kabili nako sa kuang mga anak. Kami na mga anak, malipay naman pud mi. No, kung naamo yuta, balay, kalipay na mo na. Oy. Pero bonus na lang na. Mga bonus na lang na. Kung naamang kita, kabilin mo kining ang ilang relasyon, pag-ila sa atuang buhi nga Dios, ang atong pagtuo na atuang gikinabuhi. Nag-reflect kini mga kaigsunan sa biblical pattern of generational discipleship. Gikan kang Abraham, padulong kang Moses, kang Haring David, ngadto kang Apostol Pablo. Ang mga servants sa Ginoo have always carried the responsibility to raise up successors and communicate truth beyond their own time. Pero naapoy eschatological urgency diri. Unsa man kato? Ang pagtuo, faith must not die with us. Buot pasabot maabot ang punto sa tong kinabuhi na tawago na ta sa Ginoo, kuwao na taniya mga matay na kita, dili unta apil sa ato ang lubnganan ang ato ang pagtuo. You know, this is the reality. That the church is always one generation away from extinction. We are one generation away from extinction. Kung dili nato kaya, buhaton kini pinaagi sa tabang sa Ginoo. Kung dili kita intentional, 10 years, 20 years from now, ang Tagum Alliance Gospel Church, in memory na lang na, katong tagsi, di nato natugutan igsuon. Even kita, kato akong lolo sa una, siya raman to. Di natutugutan na moabot ang punto sa itong kinabuhi na ang atong mga kabataan, di nakailas sa Ginoo. Na kung pangutanon, kaila kang Jesus, basi mo tubag na speaker section. Di nakabalo kung unsay Biblia, di nakabalo mo ampo. That's why the call here is to proclaim God's power to all those to come. Unang gingon dira, declare God's power to all those to come. Sa mga musunod pa na henerasyon.
It is not optional, it is urgent. Paunsa nato kinihimuon. Una, remember, your mission isn't over until you passed it on. Ang atong mission, di kini mahuman until mapasa nato kini. Ayaw sulti, nahuman ako, pastor. I've done my part. I've been a believer for 50, 70 years now. Human ako. No. Mga nanay, mga tatay, may man siguro taluyan na kita physically, pero wa pa nahuman ang atuang mission. Hantod naa pa kita diri ibabaw sa kalibutan, naa pa kita kaya himuon. We can still mentor, disciple, encourage others. Himuon nato na even in your senior years, himuon nato na golden opportunity kini na mahimo kamong spiritual father or mother sa mga tao na nagasunod kaninyo. Secondly, intentionally raise up the next generation. Whether usa ka ginikanan or unsa man ang imuhang ginabuhat karon naa kitay influence. Gamito nato kini to help the next generation. Thirdly, do it now, not later. No? Di nato himuon na sa sunod na ingon ang psalmist, until I proclaim. Ano man, nasayod siya that time is short, life is short. No? Wala kita nakagarantiya kung unsay ugma. If you've been meaning to mentor someone, teach your children more deeply, or mo disciple kitag young believer, start today. Kung maunahon na karon pastor kinsaman, Lord kinsaman, sugdan nato sa pag-ampo. Ginoo, tabangi ko. But my encouragement for each one of us, start with our family. Sugod ta sa atuang pamilya. Paunsa nako tabangan ako ang anak. I know maybe for some, lisod kini. Dili man gyud ni siya sayon. Maybe ang uban kaninyo, pastor, pila na katuig ginahimo nako ni. Ginatudluan man ako ang anak. Ayaw kawad paglaom. At the end of the day, it is not your work to transform people's lives. Trabaho na sa Ginoo. Pero unsay role nato? Tabangan nato sila, giyahan nato sila, tudluan nato sila. Kung i-reject man nila, dili unta nato maunay tinguha, but that's their choice. Again, it is the work of God that will transform. Pero himuon nato kini na intentional pud kita with purpose and urgency. Faith that lasts across generations doesn't end with us. It is intentionally passed on with urgency and purpose to those coming after us. Let me sum up with this. Muna ginatawag nato the pattern of generational faithfulness based on Psalm 71:17 to 18. Unsa daw to? First, we need to be rooted. Sugdan nato kini sa ato ang personal relationship with God. Do kung maayo, maanindot ang atong relasyon sa Ginoo, it will result na atong ma-proclaim ang iyang ginabuhat. Through our testimony. It grows through public testimony sa pagkamaayo sa Ginoo. And lastly, it will be transferred by the grace of God. No? Mahimo na ma-multiply kini when intentionally passed on to others. Generational faithfulness, rooted, proclaimed, transferred. That's my prayer for each one of us. Friends, mga kaigsuunan, let us not merely seek to live faithfully, but also to leave a faithful legacy. Akong pangutana karon, as we end up, unsa man na klase nga pagtuo ang imong ginakinabuhi karon, na ang imong mga kabataan or ang mga tao na imong gina-disciples mahinumduman dira kanimo. What kind of faith are you living today that your children and disciples will remember tomorrow? If we're going to paraphrase katong last in verse 18, kung say tumong sa psalmist mo kini. Mo niyang gusto na himuon nato. Mo niyang prayer. Lord, don't let me waste my final years.
Ayaw tuguti na masayang akong mga ulahing mga tuig. Don't let me miss the opportunity. Let me tell the next generation about you. Mga igsoon, mo po ba na ang atuang pag-ampo? Amen ba? Mo ba na ang atong pag-ampo na dili masayang ang atuang mga tuig diri sa kalibutan? Dili nato ma-miss ang opportunity to disciple the next generation. If we want the faith that will last across generation, let us start today by the grace and help of our living God. If you want, nahimuo nato kana, pwede ba mahimo nato ning prayer? Okay ra? Himuo nato ning prayer as we continue atong pagkinawi. Manindog tang tanan og sabay ta. Let us declare this simple prayer asking God sa iyang paghimuon kanato. Sabay-sabay ta. Musulti niini. 1, 2, 3. Read. Lord, don't let me waste my final years. Don't let me miss the opportunity. Let me tell the next generation about you. Brothers and sisters in the Lord, this is the kind of legacy that pleases God. Not just lives being changed, but generations being transformed. Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Salamat usab o Lord sa dakong hagit kanamo. That the faith that we have right now, dili lamang kini magpabilin kanamo, but we will be able to pass it on to others. Ginoo, tabangi kami. Dili kini sayon o Lord. Sometimes na ay mga discouragement along the way. Siguro ang uban maguna-una, Lord, nagsige naman ko himo nini, but why until now, di man ako makitaan sa kuma kabataan. Pero nasayod kami, O Lord, in your perfect time and will. Kung kami mahimo lang na intentional, purposeful, naagyog kay pagahimuon. And we are excited, Ginoo. Liguna kami. Tabangi kami na ang among pagtuo that is rooted in you. Amo kining ma-share sa uban. And by your grace, we will be able to transfer it also sa among mga kabataan, sa mga apo, sa mga tao na nakapalibot kanamo, that everyone will acknowledge you as our Lord and Savior. Bless your words in our hearts. In Christ's name we pray. Amen and amen. Dalay ko ng Diyos.